Hello YouTube people, ito naman po ang inyong abang lingkod na si Itang Craftsman. I-actual na po natin yung pagkabit ng digital speed meter na gauge dito sa ating motor na si Meta Magnus. Kung makikita nyo, ito po yung lalagay natin ngayon na na speed meter. So makikita nyo po na talagang bago lang yung natin, yung ating motor. Kaya kung makikita nyo yung niya, ayan, naka-on yan. Kaya yan lang po ang tinakbo niya. Papalitan ngayon natin yan. Ngayon kakalasin na natin ng mabilisan lang. Samahan nyo po ako. Kaya napaka-importante na may mga gamit po tayo na mga pangkalas pagka may DIY po tayo mga gamit. Mabilis lang na baklas ang gagawin natin. Kita po natin kung saan yung mga connection yan. Ngayon, unti-unti na po natin babaklasin yung mga wiring dyan. Ayan, nakalas na natin. Titignan natin kung yung kanyang bracket ay parehas. Kung parehas ba yung sukat ng bracket niya. So, titignan natin kung paano natin didiskarten yung bracket niya. Kasi ito, yung bracket niya kung paano may sasaksak yung bracket niya. Titignan natin. Nabulit na natin itong So magkakailangan ng modification pagdating dito sa bracket. Hindi siya sumasaksak ng gusto yung bracket niya kasi tumatama ron. Kaya ang gagawin natin ay gagrinder natin to. Gagrinder natin yung portion na yun para may saksak na. Yun lang ang modification, pero yung halos pantay naman yun. At kinonekta ko na rito yung niya, yung socket na connect na rito. At kung makikita nyo yung yan, sa susi, pagainan mo. Kaya, tama nga yung claim nila yung na plug and play. Ipa-plug mo lang yung lahat. Tingnan mo yung signal light. Yan Yan. Tingnan mo, yun dun. Konektado rin. Yung sa headlight, huwag muna natin mamaya natin ko-connect. Kaya kailangan muna natin magtabas nung bracket niya. Tabasin natin to, kabilang gilid.
natin. Tapusin natin. Huwag natin kung sakto ba. Sakto na ba? Yan. Yan. Sabihin. Meron pang kaunti. Dapat ganyan yung kanyang bracket para sumagad siya rito. So pagka hindi mo tinabas ng ganyan, hindi siya sasagad dito. At kaunti yung magiging pagtotornilyo mo sa ilalim. Kaya using grinder, kahit na nakalagay dyan, pwede mo nang ikorte. Kaya to be careful lang sa paggamit ng grinder. Ganyan yung pagkapit niya, nakita nyo? Para makita nyo yan, oh. Ganyan ang pagkapit niya na very nice. Kaya kukulit na natin ngayon yan. Ito yung realidad. Hindi natin may saksak dito. Kaya kailangan magtatabas tayo rito pag ganyan. Tabas tayo rito. Mabawas tayo dyan para may saksak ng diretsong ganyan. Hindi siya simentro eh. Yung sa kanyang yung ito mas malalim yung banda ron yung ito pala nakatras dito, kaya ang bawas natin papunta rito. Tabas na natin yan, ganyan portion ng pagkatabas kasi para tumapat dun sa mismong tornilyuhan dun at tornilyuhan dito at semento rin yung ating ilaw. Makikita nyo yan so yung space na nandun, ang solusyon dyan electrical tape. Bigyan lang ng electrical tape yung para hindi pasukin ng insekto or pasukin ng basa. Ganun lang gagawin. Yan, nalagyan na natin. So yung niyan, ang kukunik natin nito yung kanyang RPM at saka yung kanyang mga gear. So yan i-connect ko na. Bali bawat isa hahanapin mo yung sa cambio, sabay i-attach mo rito. Kasi yung isa okay lang naman na direktang isalpak mo na, pero itong isa kailangan hanapin mo yung manggagaling sa mismong harness. Yun ang gagalawin mo yung sa harness. Susundutin mo lang siya ng like this na matulis. Yun ito, para mailabas mo yung mismong sa jack. Ilabas mo na lahat sila. Tapos isa-isa mong itatry dito sa mga habang kinakambyo ron. So tignan natin ngayon pagka start natin, makikita natin kung gumagana na lahat. Nabuto ko ng ulan. At saka yung nakakunik na. Yung B+, ayan ito yung wire na kulay pula, nakakonekta dun sa kulay red na B+. Diretso sa sa battery. Para yung clock dyan hindi magbabago. Adjust natin yung clock nyan. On natin. Pag naka-on na siya, ito naka pa lang yan. Pero yung negative na yung wire nito, yan mo lang sa negative, magpo-pull yan. Magpo-pull yung niya, yung pinaka bar niya. Pero hindi ko muna i-connect kasi hinihintay ko bang dumating yung fuel gauge, yung pinaka nito ng tank. Hindi pa dumarating. So start natin ngayon. So nakita nyo naka-neutral neutral. I-primera tayo. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Wala na, hanggang quinta to. Tapos bawas tayo. Bawas. Then bawas. Tapos neutral. So positive, nakita nyo gumagana na. O signal light naman. Ayan gumagana. Kabila naman. Gumagana.
Tapos yung parang park light nya, yan o. Yan, nakita nyo yun, yung sign nun ay yung rin yung sign dun. Tapos pagka headlight naman, yan, may headlight na yan, may ilaw na. May ilaw na ngayon ang ano natin yung high and low. Yan o. Ito o. High and low. High and low. Yan o. Ayan o, nakita nyo yung ano, park light, parang park light o. Dalawa, dalawa yung ano, gumagana ng ano, kakasabay sila. Oh. Once na inano natin dito, dalawa. So okay na yung connection. Oh. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Tapos si ano natin, bawas, 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 neutral. So yan o, nakalagay nasa odo, odo. Tapos pag in-adjust mo pa to, trip. Oh, nasa trip. Yan yun, pagka ano na, sa trip, pwede mo yung long press yun para mag 0-0. Sa trip, pag-adjust mo yung oras, pupunta ka ng odo. Long press to, long press. Yan, anong oras na? 4. Yan, 4. Pagka ililipat mo naman sa kabila, seconds. Sa minutes. Hop, mamunta sa odo eh. Ayun, odo. Pumunta sa trip eh. Yan o, 16 para ma-set na natin yung oras. 4 17, no? Yan na yan. Tapos long rest natin, lilipat naman dun. Kung gusto mong ipalitan yun, di ba, pinindot mo to, yun, MPH. So, pero ang ginagamit natin kilometer eh. Yan. Tapos long rest mo, yun na, nakaset na yung oras natin. Tingnan, nakailaw ron. Pagka inog natin dito, wala na. So, nakita nyo na positive. Positive oh. Yung RPM yan, kukonekta natin doon sa mismong ignition coil. Sa coil niya, sa coil. Para gumana yung RPM. Kinonekta natin yung RPM niya na makikita natin yan, kaya tinanggal ko muna yung bangko. Yan. Babalik na lang yung bangko niyan. So I hope kahit paano nakatulong. Ibig sabihin possible sa aking Rusi, possible na gumana yung mismong digital speed meter. So isasara ko na yan, sasara ko na itong headlight, ilalagay na lahat to para finish na yung ating pagdi-DIY sa ating sariling motor. Hindi na tayo gumasos ng gumawa, tayo na lang. Mas maganda kasi kumaga nagkakaroon tayo ng challenge. Katulad dito, yung tinuro ko dito na kailangan tabasin nyo para makuha yung center nyan.
I hope nag-enjoy kayo sa panonood sa ating actual na pagkonekta ng speed meter. Lagi pong tandaan ang paalala ng inyong abang lingkod na si Ethan Craftsman. Enjoy, keep safe, and God bless.